Kumusta mga ka-recap? Sa video na ito ay ating panoorin ng mabilis ang Chinese movie na Sweet Combat. Sa pambungad na eksena ay makikita si Fang Yu, ang pinakamahusay na babaeng MMA fighter sa estado. Kamakailan lamang siya ay nagsimulang makilahok sa mga opisyal na laban at nagkaroon ng walang kapantay na record. Ang kanyang malaking panalo ay nagdulot ng isang sensasyon sa media na lalong nagpasikat sa kanya. Kumakailan lang ay nagpapaalam pa lang siya sa kanyang lolo na isang mayamang negosyante na gusto niyang lumaban. Pero ang kanyang lolo ay ayaw pumayag. Ipinakita din si Ming Tian, isang binata na nakatira sa Macau. Meron siyang dalawang kapatid na nag-aaral sa elementarya, ang mga bata ay nasa pangangalaga ni Ming dahil ulilan na sila. Ang kanyang kapatid ay mahilig manood ng laban ng MMA sa TV, at ang kanyang paboritong fighter ay si Fang Yu. Para kumita at buhayin ang kanyang mga kapatid ay tumigil siya sa college at nagtrabaho bilang delivery boy sa isang restaurant. Ganun pa man ay sinusubukan niyang makakuha ng scholarship para makapagpatuloy sa pag-aaral. Isang araw sa kanyang trabaho nautusan siya na mag-deliver ng pagkain sa isang master ng martial arts. Mahirap ang deliver na iyon dahil ang lugar ay 20 minutes ang layo pero gusto nang nag-order na dumating ito ng 15 minutes. Dahil sa pagmamadali ay dumaan siya sa mga lugar na shortcut na kabisado niya para makarating agad. Nang malapit na siya sa destinasyon, nakita niya ang isang vendor na ginang na sinusubukang pulutin ang mga prutas na nahuhulog mula sa kanyang kariton. Nang tinulungan niya ito, ang kariton ay tumakbo sa pababang kalsada, at napunta ito sa tapat ng MMA fighter na si Fang Yu. Sinipa niya ang kariton para huminto, yun nga lang, mas lumaki ang pinsala. Nawasak ang kariton at ang lahat ng prutas ay nasira. Lumapit siya sa vendor at nagsorry sabay nag-abot ng pera para sa mga nasira, saka naglakad palayo. Natulala si Ming sa tila bastos na babae, at nagpatuloy sa paghatid sa deliver. Si Fang Yu ay pumunta sa dati niyang master para humingi ng tulong, ang kanyang buong pamilya ay hinihimok siya na tumigil sa MMA at sumama na lang sa kanilang mga negosyo. Naguguluhan siya, kaya gusto niyang ang master niya ang magpasya, ngunit ang master ay tumanggi dahil siya pa rin ang dapat magdesisyon sa kanyang sarili. Noon din ay dumating si Ming, nalaman niya na ang nag-order ng pagkain ay ang master. Nagkatitigan sila ni Fang Yu ngunit walang nagsalita. Habang pabalik sa restaurant, nakatanggap si Ming Tian ng email galing sa college university na nag-offer ng 70% scholarship. Yun nga lang, ang universidad ay nasa ibang lugar. Naguguluhan siya, paano na ang kanyang mga kapatid sa Macau. Para mawala ang mga alalahanin, pumunta siya sa Wisdom Fountain at humiling na maging maayos ang lahat. Sa oras ding yun si Fang Yu ay nasa kabilang side ng fountain, ganun din ang ginagawa. Nag-isip muna sila, at nagdesisyon, nagpasya si Fang Yu na ituloy ang kanyang fighting career, habang si Ming Tian naman ay nagpaplanong lumipat sa ibang lugar. Sa tulong ng mabait na boss ni Ming Tian, binigyan siya ng kaparehong trabaho sa lugar na pupuntahan niya at nagbigay din ito ng pera para makatulong sa kanya. Sa kasunod na eksena ay makikita si Ming Tian at ang kanyang mga kapatid sa bago nilang bahay. Ang lugar ay medyo tahimik at mukhang nagustuhan ito ng kanyang mga kapatid, na nagpasaya naman sa kanya. Bilang unang piraso ng dekorasyon, inilagay niya ang isang larawan niya at ng kanyang master sa isang istante, dati din pala siyang nagsanay sa boxing. Kinabukasan, dinala ni Ming Tian ang mga bata sa school at pumirma ng bagong trabaho sa isang KFC. Sa wakas ay pumasok na siya sa kolehiyo sa unang pagkakataon. Siya ay naka-enroll sa pinakamahusay na sports college na Zhangzi. Bago ang taong ito ang kolehiyo ay puro babae. Katunayan, si Ming Tian ay isa sa mga unang lalaki na pupunta sa Zhangzi. Gayunpaman nang pumasok siya ay napagtanto niya na maaaring siya lamang ang lalaki sa daan-daang mga babae sa kolehiyo. Nagsisimula na siyang magtaka kung mali ba ang pagkabasa niya sa offer na email dahil wala siya ni isang lalaki na nakikita. Ang mga babae ay naiintriga sa nag-iisang lalaki at hindi maitatanggi na sobrang gwapo niya. Bigla niyang nabangga si Xiaomi, isang tomboyish na estudyante, na mahilig mag-boxing at mag-skateboard, na pagkamalan siya ni Ming Tian na isang lalaki, at agad na nagpasalamat na nakahanap ng ibang lalaki. Sa halip na itama siya ay nilagyan lang ni Xiaomi ng isang maliit na pink na tip ang kanyang buhok at nagpakilala, isang gulat na Ming Tian ang humingi ng paumanhin, saka siya nag-skating palayo habang nanlilisik sa kanya. Ang presidente at isang guro na nagngangalang Mr. Wang ay nag-aalala dahil sa una ay 10 lalaki ang nag-apply sa kolehiyo ngunit pagkatapos makita ng mga babae lahat ang study anti, sila ay humiling ng paglipat. Sa kasalukuyan ay si Ming Tian na lang ang natitira, inutusan ng Pangulo si Mr. Wang na gawin ang lahat para mapanatiling kontento siya para hindi siya umalis. Gusto nilang palawakin ang kolehiyo at malaking bahagi ang presensya ng mga lalaking estudyante.
Nagsimulang magkagulo ang mga babae dahil kay Ming Tian, hinarangan nila ang kanyang daan na nag-aalok ng tulong na halatang hindi niya kailangan. Isa sa mga babae ang nagkaroon ng argumento kay Xiaomi kung sino ang magdadala kay Ming Tian sa opisina ng principal. Natapos lang ang alitan nang tinakasan niya sila. At nabangga niya naman si Feng Yu, nakilala niya agad siya bilang ang bastos na babae mula sa Macau, hindi sinasadyang masugatan siya sa braso dahil sa bag at gamit ni Feng Yu. Binigyan siya ng pera para maglagay ng band-aid. Galit si Ming Tian sa kanyang materialistikong pag-uugali. Gusto niyang humingi siya ng paumanhin. Ngunit para sa dalaga higit na mataas ang pera kaysa sa paghingi ng tawad, bago umalis si Ming Tian ay tinawag siyang walang modo na nagdulot ng pagkapaiyak kay Feng Yu. Sa klase, nakaupo si Ming Tian sa gitna ng ilang babae at halatang hindi komportable, hindi maiwasang titigan siya ng mga babae, samantala si Xiaomi at Fang ay magkasamang nagsasanay sa boxing club ng kolehiyo. Napag-alaman na sila ay matalik na magkaibigan na magkapareho ng interes sa boxing, nakita ni Xiaomi na may bumabagabag kay Fang Yu. Sa pagtatanong, sinabi ni Fang Yu na ang malupit na komento ng bagong lalaki ay nagpaisip sa kanyang pag-uugali. Sa mga sumunod na eksena ay nasa bahay na siya at nag-iisip tungkol kay Ming Tian, muli ay isang flashback ang ipinakita na noong siya ay maliit pa, ang kanyang mga magulang ay hirap na tanggapin na siya ay isang babae. Gusto nila ng anak na lalaki. Kaya noong ipinanganak siya ay itinuring nila siyang lalaki, hindi siya pinayagang magpatubo ng kanyang buhok o magsuot ng pambabae na damit. Ang kanyang walang muwang na pag-iisip ay naunawaan lamang na siya ay isang babae noong ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos nung pinayagan siya ng kanyang mga magulang na magsuot ng mga damit na pambabae, sa labis na kagalakan pumunta siya sa kanyang crush at binigyan ito ng regalo. Ngunit dahil lahat ng kanyang mga kaibigan ay akala na isa siyang lalaki kaya tinawag siyang freak. Labis niyang ikinabahala ng pangyayari kaya pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang kasarian. Samantala, sa bahay ni Ming Tian nagising ang kanyang kapatid sa kanyang pagtulog at nagsusuntok sa hangin, natatawa si Ming Tian sa kanyang kakulitan, pero napagtanto niya na ang babae na kanyang nakaaway ay idolo ng kanyang kapatid. Iniisip niya sa kanyang sarili na ang mga mata ni Fang Yu ay kahawig ng mga mata ng kanyang ina, na mas ikinagalit niya. Sa kolehiyo, si Ming Tian ay patuloy na iniistorbo ng mga babae kaya halos hindi siya makapag-concentrate sa pag-aaral. Sa kabilang banda, ang presidente at si Mr. Wang ay tuwang-tuwa na pumayag siyang manatili. Pero si Ming Tian ay nagbabalak na lumipat sa ibang kolehiyo kahit na mas maliit ang porsyento ng tuition scholarship nila. Ang magkakaibang club ng kolehiyo ay natatangi ang tampok, ang mga mag-aaral ay gumugugol ng mas maraming oras sa mga club kumpara sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang mga talento at kasanayan ay pinatibay at ipinakita sa isang internasyonal na antas. Ilang mga babae ang nagbaboxing, ang ilan ay sa taekwondo, ilang gymnastics at iba pa. Si Feng Yu at si Xiaomi ay nasa boxing club, ang mga freshmen ay hinihikayat na maglibot sa lahat ng mga club upang pumili ng isa na gusto nilang salihan. Habang naglilibot si Ming Tian sa boxing club ay nakita niya si Xiaomi at si Feng Yu na naglalaban. Siya ay natulala sa mga kasanayan ni Feng Yu, na halos kapareho ng sa kanyang master, inisip niya na baka nagsanay sila sa parehong master. Ngunit pinutol niya agad ang pag-iisip na iyon. Pinipilit ng mga babae si Ming Tian na sumama sa kanilang mga club, at kahit na nag-aaway sa isa't isa para sa parehong dahilan. Hindi pinansin ni Ming Tian ang kanyang mga interes at nagpa siya na sumali sa swimming club, ang isa na may kakaunting miyembro. Kumpiyansa siyang pumunta sa pool at sumisid habang naghihintay sa pagdating ng instructor. Ngunit kakaiba ang pool at napuno ng maraming isda, isang babae ang nagpaalam sa kanya na ang club ay na-disband dahil sa mababang enrollment. At ang swimming pool ay na-modify sa isang ecological pool. Kaya nagpa siya na siyang lumipat sa ibang kolehiyo kahit na ang ibig sabihin nito ay magbabayad siya ng mas mahal na matrikula. Dinala niya ang kanyang concern kay Mr. Wang na nagmamakaawa sa kanya na huwag siya umalis. Kinunan pa niya ng litrato si Ming Tian para ilagay ito sa harap ng banyo ng mga lalaki na ginagawa sa bulwagan. Ngunit ang karangalan ay hindi sapat upang manatili si Ming Tian. Si Mr. Wang ay nagpahayag na ang proseso ng paglilipat ay medyo madali, kailangan niyang punan ng isang form at i-post ito sa kahon ng kolehiyo. Ginawa ni Ming Tian ang sinabi ngunit nahaharap sa isang bahagyang problema kapag siya ay nag-post. Ang isang grupo ng mga kababaihan na nagsasabing sila ang mga unang nagtapos ng kolehiyo ay pumigil sa kanya. Sila ay opisyal na itinalaga ng Pangulo para pigilan si Ming Tian sa pagpunta sa filing box, ang mga sinanay na kababaihan ay madali siyang natalo at pinabalik siya sa opisina ni Mr. Wang. Ang guro ay tumanggi na payagang lumipat si Ming Tian ngunit nag-aalok sa kanya ng isang mas nakakaakit na deal.
Ipinangako niya na i-extend ang kanyang student loan payment period sa 30 years na walang interest. Si Ming Tian ay mag-aaral ng libre kung gagawin niya ang deal sa kanyang kasalukuyang financial condition, ayaw niyang palampasin ang ganoong pagkakataon. Maya-maya, pumunta si Ming Tian sa banyo para magpalit pero mga babae pala, nabangga niya ang isang hubad na si Feng Yu at sinipa siya. Habang nagtatalo ang dalawa dumating si Xiaomi at ipinapalagay na may ginagawa silang hindi kapani-paniwala. Kasunod nun ay iniwan niya ang dalawa, sa sumunod na eksena ay makikita natin sina Xiaomi, Feng Yu at ang kanilang karibal mula sa Taekwondo class sa isang ice cream parlor na nagtatalo kung sino ang makakakuha ng huling scoop ng strawberry flavor. Samantala, papunta na si Ming Tian para maghatid ng pagkain nang mapansin niya ang isang bully na kinaladkad ang isang bata sa kabilang kalsada. Tinulungan niya ang bata na tumakas ngunit nahuli naman siya ng mga bully at dinala nila sa isang field at pinagbantaan siya. Hanggang sa dumating ang mga babae sa eksena, sa simula ay sinubukan nilang lutisin ang problema sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Ngunit nang ang mga bully ay nagsimulang manakit sila ay nag-away, pagkatapos ng isang mahaba at nakakaaliw na pakikibakan nagtagumpay ang mga babae at Ming Tian na itaboy sila, si Ming Tian ay nagpapasalamat sa kanila at nakipagkaibigan sa kanila pagkatapos ng insidente. Dahil sa mga babae ang buhay sa kolehiyo ay hindi na masama sa kanya. Kahit na maaaring maharap siya sa mga problema sa paraan ng pagpapasya niyang wakasan ang kanyang paglipat at manatili sa Zhangzi, kinabukasan ay tinanggap niya ang alok ni Mr. Wang na labis na ikinatuwa ng guro kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Umaasa si Ming Tian na magkaroon ng maayos na buhay sa kolehiyo sa susunod na 4 na taon. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood.